Kakapasok lang na balita, mariing binatikos ni US Secretary of State Marco Rubio ang International Criminal Court o ICC na tinawag niyang illegitimate international organization dahil sa pag-aangkin umano nito ng kapangyarihang usigin maging ang mga mamamayan ng mga bansang hindi kasapi ng tribunal. Iginiit din niya na sinubukan muna ng Estados Unidos na isulong ang mga reforma sa ICC, ngunit hindi umano ito pinakinggan. Bahagi ito ng pinalakas na kampanya ng administrasyon ni US President Donald Trump laban sa ICC. Kabilang ang sanctions, diplomatikong pressure at panawagan sa mga kasaping bansa na kumalas na sa tribunal. Ipinagdiinan din ng Washington na walang jurisdiksyon ang ICC sa mga mamamayan at opisyal na mga bansang hindi kasapi nito. Eto mga kabayan, panoorin natin ang naging pasabog ni Rubio kasama si US President Donald Trump. Obviously, the events in the Middle East and others who talk about that, not that they're not important, but there's some other issues happening around the world, Mr. President, that you've shown great leadership in that have not gotten nearly as much attention. I think they deserve to mention today. The first is the International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under indictment by this International Criminal Court. Did you want to know a little bit about it? Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel. By the way, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, she's talking about it, I'm saying that means that maybe he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment. Well, and I actually think the people who are in biggest danger in our system are servicemen, people in Utah. They'll try to go out for the rest of their lives, will not be able to travel anywhere in the world with their families because they can be arrested on one of these items. Imagine, you're a soldier, you fought in a war, and 20 years later they try to come grab you. So this is a big problem. So we've had dozens of countries already join us in this effort. Since we started 2 weeks ago, 5 countries have already quit the ICC and notified them that they're leaving, and we think there'll be more. The second thing is we had an unprecedented ministerial. 60 countries came to Washington, and we're a part of an effort where we were shedding light on far-left terrorism and violence. You know, the bomb goes off somewhere and it's tied to some right-wing group, or what I don't consider neo-Nazis right-wing, I consider them Nazis, right? But you're going to get a lot of attention on that. But if it's a leftist group, an Antifa group, that gets no coverage, or they ignore the ideological spin and the ideological reason behind it. So we've got 60 countries came up here and hopefully creating a strong coalition to go after far-left violent terrorism. Go after it and call it by name. I think we're building a very strong coalition there. The International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. Mga kababayan, magandang oras po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo para patunayan na sinungaling si Bongbong Marcos. Dinala si ex-President Rodrigo Duterte sa Hague. Pinahuli. Hindi dapat dahil tayo may sariling sistema, may sovereign nation tayo, may sarili tayong justices, insulto sa justice system natin. Hindi dapat dinala sa Hague. Para patunayan sa inyo, kahapon lang, nag-meeting na ang kabinete ni President Trump. Eto, basahin nyo yung pinag-usapan nila, pakinggan nyo sa Facebook ko, ilalabas kayo na maling-mali ang ginawa ni Bongbong Marcos kay President Rodrigo Duterte. So, inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon, maiuwi din natin si ex-President Rodrigo Duterte na kinakatakutan ni Bongbong Marcos dahil sa mga malaking nakawan na ginawa nila na binibintang sa mga congressman, kontraktor, mga senador, lahat. So, etong patunay na maling-mali si BBM sa sinasabi na paghuli kay President Digong Duterte. Mga kababayan, ipakalat nyo ito sa buong mundo para malaman na itong sinungaling na presidente natin. Sinasabi ko na, sinungaling
Dahil yung sinasabi niyang project na 5,500 flood control project, wala. Ninakaw lahat. Trilyon ang ninakaw. Hindi lang bilyon-bilyon ngayon. Hindi lang pasampan yung tatay niya. So, mga kababayan, mga ipakababayan sa ibang bansa, magising po tayo lahat. Magkaisa tayo. Hindi dapat magtagal si BBM dahil sa ginagawa sa ating bansa. Kinukulong lahat ang mga kritiko niya. Inuna niya si Duterte na illegal lahat, walang warrant of arrest. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang Pangulo ng ICC na si Tomoko Akane na isa ring hukom mula sa Japan na hayagang nananawagan sa pamahalaan ng Japan na tumulong nga na ipagtanggol ang ICC sa gitna ng lumalakas na presyon ng mula sa Amerika. Pero ang tanong, bakit nga ba ano ang kinatatakutan ni Tomoko Akane at bakit Japan ang kanyang nilalapitan? Ang dapat natin maunawain ay hindi ito simpleng usapin ng hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig. Ang nakikita ngayon ng pamunuan ng ICC, isang malaking hamon sa kinabukasan sa mismong korte. Ang pangamba nila baka dumating daw ang panahon na mahirapan ng gampanan ng ICC ang tungkulin nito dahil nga sa lumalakas na presyon mula sa isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Mga nakalipas na buwan, naging mas matindi ang paninindigan ng Amerika laban sa ICC. Nagbabala ang US na maaari itong magpatupad ng iba't ibang hakbang laban sa mga opisyal ng korte at maging sa mga taong tumutulong sa mga operasyon nito. Kabilang na dito ang mga posibilidad na mga sanction, visa restriction at iba pang uri ng diplomatic at financial pressure. Dahil dito nagbabala ang pamunuan ng ICC na maaring matakot ang ilang bansang kasapi ay unti-unting mabawasan ang kanilang suporta. Dito na pumapasok ang panawagan ni Tomoko Akane. Ayon sa kanya, kung mananahimik lamang ang mga bansang naniniwala sa pandaigdigang batas, maaring mas lumakas pa ang presyon laban sa ICC. Kaya nananawagan siya sa Japan na manguna sa pagtatanggol sa prinsipyo ng isang malaya at independenteng pandaigdigang hukuman. Bakit naman Japan? Dahil ang Japan ay isa sa pinakamalaking nagbibigay nga daw ng pondo sa ICC. Malaki ang contribution nito sa pagpapatuloy ng operasyon ng korte. Hindi lamang iyon kilala rin ng Japan bilang isa sa mga bansang matagal nang sumusuporta sa rule of law o sa paniniwalang ang batas ang dapat manaig at hindi ang impluwensya ng kapangyarihan ng isang bansa. Para nga kay Tomoko Akane, napakahalaga ang pagiging paninindigan ng Japan sa panahong ito. Kung magiging matatag ang suporta ng Japan, maaari ding itong mahikayat ang iba pang mga bansang kasapi ng ICC na manatiling nagkakaisa at huwag magpadala sa anumang uri ng presyon.